Okay, magandang araw Pilipinas. Sa araw pong ito ay syempre binabati po natin lahat po ng mga DDS na kung saan ay nag-perform po. Congratulations po sa inyo dahil sa inyong mga ginawang mga katangahan, kabobohan, at nakita namin yung inyong mga kabaliwan, yung inyong mga utak na kung saan ay talagang merong diferensya. Biro nyo, mayroon pang nagpalagay ng kabaong o mayroong isang DDS na pumasok sa isang kabaong para lamang hindi ko alam kung anong nasa isip nila, at mayroon namang ginagamit pa yung Biblia, mayroong babae na bata na ginagamit yung pangalan ng Diyos, nagdadasal-dasal na paiyak-iyak pa. Sabi ko nga talaga mukhang lahat ay gagawin talaga nitong ating mga kalaban para lamang po syempre paniwalain ng taong bayan o makakuha ng simpatya ito pong ating kalaban. Kilalang kilala nyo na po siguro kung sino siya. Pero ganoon pa man, isa lang ang masasabi ko, no? Siguro isang araw marirealize ninyo na ba't ko ginawa yun? Nakakahiya pala. Sa bagay, may kasabihan naman talaga tayo na ang pagsisisi wala naman talaga sa huli, no? Laging nasa wala naman lagi sa unahan, laging nasa huli. So ewan ko lang kung ano magiging reaksyon ng magiging apo o pamilya o ng mga magiging ano nila pag nakita yung mga itsura nila na ganoon ang pinagagagawa nila para lamang sa isang politiko na kung saan ay talaga namang nagkasala at talagang mayroon pong ginawang krimen sa ating bansa, no? Yung pagnanako po, yung pagkulimbat ng pera ng taong bayan ay talagang malaking krimen po yan dahil po sa mga perang ninanakaw ng mga politikong yan, marami po sa mga kababayan natin ang talagang nalalagay po sa alanganin. Merong mga namamatay, merong mga nagugutom, merong mga nalulunod sa baha, marami pang iba. So meron ding mga estudyante na dapat sana ay natutugunan yung kanilang pangangailangan sa eskwelahan, hindi. Kaya maraming mga kabataan ngayon ang imbis na nag-aaral sa eskwelahan ay makikita natin na sa lansangan, yung iba nagiging snatcher, yung iba nagiging taong grasa pa nga, di ba? So napapabilang pa sila sa mga batang hamog, di ba? So ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, alam ko na sisikapin po ng mga supporters ni Sara Duterte na ma-divert yung usapin patungkol sa kanilang mga katiwalian, lalong-lalo na yung patungkol kay Bato at sa iba pa, no? Pero ganun pa man, isa lang ang masasabi ko, kahit anong pagsisikap nilang i-divert sa ibang usapin o iligaw ang taong bayan sa mga dapat na malaman ng taong bayan, hindi po mangyayari yan. Sapagkat unang-una, nandiyan po yung mga veterano nating mga senador, at meron din tayong mga taong kilalang kilala natin na bagamat sila ay bago pa man sa kanilang katungkulan bilang senador, ay dati ng mga taong mayroong paninindigan, mayroong katapatan sa taong bayan, at mayroong damdamin sa mga maralita, katulad po ng magkapatid na Tulfo. So hanggat nandyan po sila, lalong-lalo na nandyan si Tito Soto, nandyan si Subiri, nandyan si Wen Gatchalian, so lalong-lalo na si Senador Risa Ontiveros, diba? So hanggat nandyan po sila, mga minamahal ko mga kababayan, isa lang pong masasabi ko ay tayo po ay kumbaga sa ipinaglalaban nila, laban po sa mga politikong mapang-abuso na ginagamit po yung kanilang kapangyarihan para lamang po magpayaman, magkaroon ng bilyong pera para po, di ba? Alam nyo na. So ang masasabi ko lang po dito po sa mga DDS, sana pag-aralan yung mabuti yung ginagawa nyo, kasi sa totoo lang baka dumating sa punto na pagsisihan nyo. Marami ng siguro naman alam nyo na, marami sa mga tao, marami sa mga supporters ni Sara Duterte o ng mga Duterte ang talagang nagsisi sa huli. So bakit sila nagsisi? Kasi alam po nila na ang kanilang ginagawa, yung kanilang mga nagawa ay labag po sa batas. So makita nyo naman, June 12 pinagdiriwang yung kalayaan, pero itong mga DDS pinagsasamantalahan nila
o sinasamantala nila yung araw ng kalayaan na kung saan ay nanggugulo sila. Akala naman nila yung ginagawa nila ay para talaga sa kalayaan o para talaga sa kapakanan ng taong bayan. Hindi. Para lamang po yun sa kapakanan ng iisang tao na kung saan ay gustong kumuwala o gustong tumakas sa kanyang pananagutan sa batas o pananagutan sa taong bayan. Alam naman natin yung lahat ng mga kaguluhan na yan. Sa totoo lang, hindi naman sa nilalait ko mga DDS. Siguro alam naman ninyo ang tama't mali. 'Di ba? Nakita niyo naman siguro na may ebidensya na talagang may bilyong-bilyong pera itong si Sara Duterte pati ang kanyang asawa na kung saan ay tinanggi nila at hindi nila isinama sa kanilang salin. Hindi nila kumbaga hindi nila inamin. Sana doon pa lang inaisip nyo na teka bakit ganun, teka bakit ganito, bakit ayaw ilabas, ano bang tinatago. Dapat may ganung pag-iisip itong mga DDS, pero sa nakikita ko mukhang hindi na ito dahil sa sinusuportahan talaga nila si Sara Duterte. Ang nakikita ko dito kasi lahat-lahat talaga, halos lahat ng mga sumasama o naisasama o nagagamit ng mga Duterte, lahat po yan bayaran. Lahat po yan nabayaran. Yung mga rally-rally na yan, balita ko nga, pinakamahinang ini-income o kinikita ng mga sumasama dyan sa rally ni Sara Duterte o yung mga pagkilos na yan, ng mga rally-rally na yan, ay kumikita po sila ng 2,000 pataas. 'Di ba? Yung mga leader nila, balita ko, kada may ganung mga okasyon, yung kung saan doon sila makakagawa ng panggugulo, ay siguro pinakamaliit na dyan yung 20,000. Kaya sa nakikita ko, dapat siguro kumilos ang ating gobyerno na maano yung pera ng mga Duterte, kasi yan ang isa sa dahilan kung bakit may kaguluhan. Pinapakilos kasi nila yung pera nila. Kaya kung wala na silang pera, wala silang ipanggagalaw sa kanilang mga, 'di ba? O kita nyo naman yung destabilisyon na ginagawa nila. Grabe. So, kaya ang masasabi ko dito, dapat magmadali po ang ating gobyerno o kumilos po ang ating gobyerno na mabawi yung pera ng taong bayan bago pa mahuli ang lahat. Baka mamaya mapatunayan nga na nagnakaw si Sara Duterte o nangulimbot nga siya ng pera ng taong bayan. Ang problema, ubos na. So, hindi na natin mababawi. So, ang nakinabang lang yung mga tao nila o yung mga nababayaran nila na nagpapagamit sa kanila. So sila lang ang makikinabang. Paano tayo? Yung pera na yan, pera nating lahat yan. So kaya dapat madaliin po ng ating gobyerno ang pagpapanagot po dito kay Vice President Sara Duterte, nang sa ganun, di ba, kahit papaano, magkaroon naman ng katarungan yung kanyang pang-aapi, yung kanyang pang-aabuso sa taong bayan. So yun lang po ang masasabi ko sa mga DDS. Good luck na lang sa inyo at sana isang araw ma-realize ninyo na wala na kayo sa tamang pag-iisip o hindi na tama ang mga ginagawa ninyo. So muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating bayan. Maraming salamat po.